Magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga bisita, sa mga kapatid kay Kristo at higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Kakaunti na lang yung ating oras, kaya bibilis na po yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Actually, parang pong continuation lang nung pag-aaralan natin nung last Thursday, no? Pinag-aaralan natin about sa healing ng Diyos, no? And one of the catalysts of God's healing is that ang pagpapagaling ng Diyos sa ating sakit ay naayon sa kalooban niya. Kung ito'y nasa kalooban ng Diyos, ito'y mangyayari sa bawat isa sa atin. No? Meron na cite na verse ang ating pastor, which is James chapter 5, isa sa mga key verses na ngayong gabi at pag-aaralan natin ito, kapatid, na aking pinamagatang ibuhos ang puso sa harapan ng Diyos. And this is more of prayers or panalangin. No? Ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Lahat po tayo ay may kanya-kanya mga pagsubok, mga suliranin, mga problema, mga pinagdadaanan sa buhay. At sabi nga ng isang filosofiya ng tao, ang tao ay laging naikibakas sa kanyang giyera na siya lamang ang may alam. No? We all have our own struggles in life. We all have our own wars in life. However, sa buhay ng Kristiyano, kapatid, sabi nga ng kanta kanina, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. No? Nung namatay si Kristo sa krus, kasama natin siyang namatay. Ngunit, hindi tayo nanatiling patay. Sabi nga, tayo'y nabuhay, no? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Because of the death of Christ, we live, sabi nga ng kanta. Kaya ngayong gabi, kapatid, yung pag-aaralan natin, ibuhos ang puso sa harapan ng Diyos. Ang tanong, lahat ba tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon? Lahat po ba tayo may mga problema na naisolusyonan ngayong gabi na ito? Oo, sapagkat tayo lahat ay mga tao. Oo, sapagkat tayo lahat ay mga Kristiyano. Hindi pinangako ni Kristo na kung tayo ay nasa Kanya, hindi na tayo magkakaroon ng problema, hindi na tayo magkakaroon ng sakit, hindi na tayo magkakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Bagkus na baliktaran pa nga. At sabi ng Panginoon, kung tayo ay nasa Kanya, kung paano inusig siya ng mundong ito, ganoon din na tayo uusigin ng mundong ito. Amen po ba? Kaya nga sabi ng psalmist sa Psalm 62:8, which is one of our key verses ngayong gabi, is this. Ayaw mag-next. Psalm 62 verse 8. Magtiwala kayo sa Kanya o lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Or meron siyang last gen, sela. Sela in Hebrew, which means you should pause and meditate, no? Mag-pause muna tayo, pikit ang ating mata, at magbulay-bulay dito sa sinasabi ni David na ito. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. That means even in the seasons of pain and suffering, or seasons of joy and happiness, we should always trust God. No? Tayo lahat ay magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin ang Diyos ay kanlungan. Pakikita mo dyan, kapatid, na ang pagtitiwala sa Diyos ay nakabase sa Kanyang pagtitiwala na ang Diyos ay ang Kanyang kanlungan. No? Kaya pupunta tayo ngayon sa James chapter 5 verse 13 to 16. Ito ang iglesia ng ating mahal na Panginoong Kristo noong kapanahunan ng mga apostol. At dito si James, na biological brother ng ating mahal na Panginoong Kristo, ay nagbigay ng panghuling mga suggestions o tagubilin sa mga Kristiyano noong unang panahon. Ito ay sa James chapter 5 verse 13 to 16. Sabi ito ni James, meron ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda or the elders of the church at kanilang ipanalangin siya. Ang may sakit, ipanalangin daw ng elders of the church.
at siya'y pakiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Makikita natin dyan na mayroong dalawang epekto ang panalangin ng may pananampalataya. What is prayer with faith? Pag-aaralan natin yan ngayong gabi, kapatid, no? Prayer with faith can heal the sick and can forgive our sins. 16. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. We will see here that ang panalangin is not just a personal activity but it is also a congregational activity. Na dapat lahat ng mga magkakapatid kay Kristo ay nananalangin at lahat ng mga kapatid kay Kristo ipinapadalangin ang kanilang kapatid o kung sino man ang nais nilang ipanalangin. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. The prayer of the righteous man availeth much. Sabi nga ng English version nito. Kasi sabi dito na ang panalangin daw ng taong matuwid ay may halaga sa Diyos na nakikinig. Ibig sabihin nito ay mayroong bearing sa Diyos na nakikinig. Ano nakita natin dyan kapatid sa James chapter 5 verse 13 to 16? Ano yung mga makikita natin mga keywords dyan? Nagdurusa, ang gagawin? Manalangin. May sakit, ang gagawin? Nagkasala, ang gagawin? Nag-iisa ka na lang, ang gagawin? Manalangin ang buong iglesia. Ito mga bagay nito kapatid ay itinuro ng Biblia, ng mga salita ng Diyos upang ating gawin sa ating buhay. Ano? Ang manalangin. Manalangin every day, every time. Because believe it or not, prayer is the intimate relationship between you and God Himself. There's a strange request mula sa mga disipulo ng ating mahal na Panginoon sa Luke chapter 11 verse 1. Isang request na makikita natin dito. Basahin natin sa Luke chapter 11 verse 1. Siya'y nanalangin sa isang lugar. Ang nanalangin ito yung ating mahal na Panginoon sa Kristo. Siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, ay ano ito? Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. One there kapatid is John the Baptist. No? Kasi sabi dito ng mga alagad ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ay hindi. Turuan mo kaming magpagaling ng may sakit. Hindi nila nirequest sa ating mahal na Panginoon na turuan mo kaming magpalayas ng mga demonyo. At hindi nila nirequest sa ating mahal na Panginoon na turuan mo kaming magbautismo ng mga tao. Ano yung request nila sa Panginoon? Turuan mo kami, O Panginoon, na manalangin. Ibig sabihin kapatid, sa lahat ng mga miracles, ng mga hiwaga, ng mga himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon, ni isa sa kanila, hindi nila nakita yung mga himala na yun na isang bagay na kanilang gayahin sa kanilang buhay. Hindi nila tinanong ating mahal na Panginoon, Panginoon, paano mo gawing alak yung tubig? No? O paano ko pagalingin ng taong may sakit? No. Ang tinanong nila, Panginoon, paano ba manalangin? Bakit? Kasi every time na nananalangin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo sa kanilang pag-oobserba sa Panginoong Yesu Kristo, meron silang nakikita sa Kanya every time after niyang manalangin. Alam niyo ba na ating mahal na Panginoong Yesu Kristo ay nananalangin araw-araw? At alam niyo ba na ating mahal na Panginoong Yesu Kristo sa kanyang pagkatao ay nananalangin sa Ama every morning ng alas 4 ng umaga? So itong mga alagad na ito, marami may napapansin sila
sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, after niyang manalangin, meron nagbabago kay Jesus. Kapag siya ay nanalangin ng alas 4 ng umaga, araw-araw. At ano yung napapansin nila? Para bang siya ay nagiging payapa at matatag kahit mahirap ang haharapin nila. No? Para bang ang Panginoon ay laging payapa every time after niyang manalangin. Bakit? Ano kaya yung dahilan sa pananalangin ni Kristo? Ano kaya yung dahilan kung bakit ito ay nagpapalakas at nagbibigay ng kapayapaan sa Kanya? Kaya nga, aling request nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kami kung paano mo ginagawa ang iyong panalangin. Mamaya tuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo kung paano manalangin. Pero ngayong gabi, tingnan muna natin ang isang example sa Old Testament sa panahon ng pagkapanganak ni Propeta Samuel. Buksan natin ang ating Biblia sa 1 Samuel 1 verses 1 to 18. Basahin natin ito ng mabilis sapagkat malapit ang oras. May isang lalaking taga-Ramataim, Zophim, sa lupaing Mapurol ng Ephraim, na ang pangalan ay Elkana, na anak ni Jeroham, na anak ni Elu, na anak ni Tohu, na anak ni Zuf, ng Ephraimita. Ito'y taga-Ephraim, matatawag sa kanyang Ephraimita. Ang pangalan niya ay Elkana. At si Elkana ay may dalawang asawa sa verse 2. Ang pangalan ng isa ay si Ana, at ang isa naman ay si Penina. So may dalawa siyang asawa. Noong una pa lang kapatid, ang isang patriarka ng isang pamamahay ay may karapatan magkaroon ng multiple wives. No? Bakit? Kasi ang kanilang goal is maparami yung kanyang lahi. Kaya marami siyang mga asawa. At dito, si Elkana ay may dalawang asawa. Yung unang asawa niya, ang pangalan ay si Ana, at ang pangalawang asawa niya ay si Penina. Ngunit, sa dalawang asawang ito, isa lang yung mayroong anak. Si Penina ang may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. So sa verse 3, ang lalaki ito ay pumupunta every year, taon-taon, mula sa kanyang lungsod upang sumamba at magandog sa Panginoon ng mga kubo sa Shilo. So itong Ephraimita na ito ay pumupunta sa templo ng Diyos upang maghain ng kanyang mga handog. Every year, ginagawa niya yan. Sa Panginoon na mauupo, which is the Lord of the Israelites. No? Na doon ang dalawang anak na si Eli, na sina Hophni at Phinehas, ang mga pari ng Panginoon. Of course, if there is a temple, if there is an altar, there are priests. No? Kapag dumarating ang araw na si Elkana ay naghahandog, so kapag naghahandog si Elkana doon sa altar ng Panginoon, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. So pinaghahandog niya ang kanyang asawang si Penina na may anak din na mga lalaki at mga babae. Ngunit, meron pa siya isang asawa, di ba? Si Ana. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dobleng bahagi nung kanyang hinahandog sa altar. Doble yung paghandog niya para kay Ana. Sapagkat minamahal niya si Ana. At bakit? Kasi mayroong problema si Ana. Ano po yung problema ni Ana? Ang Diyos mismo, sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Sino daw yung nag-cause ng pagkabaren ni Ana, kaya hindi siya nakakanak? Ang Diyos. Ang Diyos daw ang dahilan. Sinara daw ng Diyos ang kanyang bahay bata. Kaya hindi siya nagkakaroon ng anak. So alam na natin kung yung plea ni Elkana dito, na naway magkaanak ang kanyang pangalawang asawa na si Ana, kahit sarado ang kanyang bahay bata. 6. Siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya. Sino kasi yung kaagaw niya? Si Penina. Ginagalit si Ana kasi hindi siya nagkakaroon ng anak. Mga kapatid, bibigyan ng konting konteksto. Noong unang panahon, kapag ikaw ay babae at may asawa ka lalaki at hindi ka nagkakaroon ng anak, ang tingin ng society sa inyo ay mga sinumpa. Hindi kayo nilulugod ng Diyos.
mga pinabayaan ng Diyos. Kasi ang honor ng isang babae na may asawa ay yung magkaroon siya ng anak at magkaroon siya ng lahi. Diba? Yun yung dahilan ko bakit meron sila mga iba't ibang maraming mga asawa upang mula sa kanilang mga asawa magkaroon sila ng lahi. Kung si Ana hindi siya nagkakaroon ng anak, wala siyang dangal dun sa mga oras na yun. So nilalain siya ng kanyang mga kaaway. At isa sa kanyang mga kaaway ay si Penina, na kaagaw niya kay Elkanah. Siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya. Sapagkat sinarhan daw ng Panginoon ang kanyang bagong bata. So ang alam ng mga tao ito ay sinumpa siya ng Panginoon. Kaya hindi siya nagkakaroon ng anak. Gayon na nangyari taon-taon. Every year, ganyan yung ginagawa nila. Pupunta sila sa Shiloh upang maghandog, doble ang handog para kay Ana, upang magkaroon si Ana ng anak. Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon ay ginagalit niya si Ana. Kaya si Ana ay tumangis at ayaw kumain. Makita mo dito kapatid na mayroong physical effect yung negativity sa buhay ni Ana. Yung negativity sa buhay ni Ana ay nagkakaroon ng toll sa kanyang physical na pangatawan. Ayaw, nawawala siya ng ganang kumain at siya ay laging malungkot, lagi siyang umiyak, lagi siyang tumatangis. Sinabi ni Elkanah sa kanyang asawa, Ana, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako higit pa sa iyo kaysa 10 anak? That is Elkanah consolidating Ana. Ana, okay lang, asawa mo naman ako eh. Higit pa ako kaysa 10 anak. Yun ang sabi ni Elkanah kay Ana. Pero tumindig si Ana. Pagkatapos sila makakain at makainom sa Shiloh, noon si Eli o si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. So nandun sila sa templo at si Eli ay nakaupo at nakita niya si Ana doon sa malapit sa kanya. Si Ana ay labis na nabagabang. This is anxiety, kapatid. Si Ana ay nagkakaroon ng kabagabagan sa kanyang puso. Pero tingnan natin kung ano yung unang ginawa ni Ana nung siya ay nabagabag. Ano yung ginawa niya? Siya ay nanalangin sa Panginoon. Nung siya ay nabagabag, kapatid, nanalangin siya sa Panginoon. Siya ay gumawa ng ganitong panata. Sabi niya, O Panginoon, sabi niya na siya ay nasa Shiloh, siya ay nasa templo, at nakikita siya ni Eli na nanalangin. O Panginoon ng mga hukbo, sabi niya, kung tunay na iyong tinitignan ang pagdurusa ng iyong lingkod, kung tunay nga na ako yung iyong napapanood na nagdurusa ngayong oras na ito, di sinasabi ni Ana, at alalahanin ako at hindi kalilimutan ang iyong lingkod. Kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki. Yung una pa lang kapatid, bakit lalaki ang mas mahalaga? Kasi ang lalaki is the heir to the family. Laging lalaki yan. So ito si Ana ay naghingi ng pangal ng anak na lalaki. At ito'y panatan niya sa Diyos. Aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Tulad ng panata, every time na tayo nag-dedicate ng mga anak natin sa altar ng Panginoon, yung sinasabi natin, we are dedicating our sons and daughters so that they will grow in the presence of Christ and to live a Christian life. Amen? So this is also the same panata na ginawa ni Ana. Ibibigay ko ang aking anak na lalaki kung magkakaroon man ako ng anak sa iyo, O Panginoon, sa lahat ng mga araw sa kanyang buhay. At walang pag-ahit na daraan sa kanyang ulo. So habang siya patuloy na sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, ay pinagpasdan siya ni Eli na isang pari ang kanyang bibig. Nagre-read siya ng lips. Ano kaya yung dinadalangin nitong si Ana? Marami nito ang pumapasok sa sa isip ni Eli. Si Ana ay tahimik na nananalangin. No? Hindi siya malakas manalangin. Although gumagalaw ang kanyang labi, walang salitang lumalabas sa kanyang labi. Kumbaga kapatid, siya ay nananalangin ng taimtim, malalim sa kanyang puso, mula sa pinaka-ugat ng kanyang puso, taimtim na nanalangin itong si Ana, gumagalaw ang kanyang labi pero walang lumalabas na kahit anong salita. Si Ana ay tahimik na nananalangin, tanging kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi
naririnig. Kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. Kasi, di ba, nandun sila, parang minom ng bread and wine. Ang wine kasi, again, may nakakalasing. Amen po ba? Hindi po siya grape juice lang. Ito po yung tunay na wine na nakakalasing. 14. Kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Sabi niya kay Ana, alisin mo ang iyong alak, Ana. Tigilan mo rin pag-inom mo. Ngunit sumagot si Ana sa kanya at sinabi, hindi, Panginoon ko, sabi niya kay Eli. Ako ay isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inumin na kalasing. Kasi hindi nga siya kumain at umiinom, di ba? Wala nga siyang gana. Kundi anong ginawa niya noong mga oras na yon? Ibinuhos ko ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Ladies and gentlemen, that is an act of what? Pagsuko sa Diyos. Kapag nagbubuhos, kapatid, what does that mean? Pag may baso, kapatid, at may laman yan, kapag binuhos mo yan, kapatid, mawawala yung kanyang laman. Amen po ba? Ganyan din ang ginawa ni Ana. Nung binuhos niya ang kanyang buhay, nung binuhos niya ang kaluluwa sa kanyang panalangin sa Panginoon, para bagang sinasabi niya, Lord, isinusuko ko na sa iyo lahat ng aking buhay. Isinusuko ko na sa iyo ngayon, O Diyos, lahat ng aspeto ng aking buhay. My physical life, my spiritual life, my emotions, everything. I give it to you now, O Lord. Yan, kapatid, ang ginawa ni Ana. So sa 16 na sabi ito, huwag mong ituring na babaeng hamak ang iyong lingkod sapagkat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. May kita mo dito sa kanyang malaking pagkabalisa at kanyang malaking pagkayamot. Siya ay nanalangin ng taimtim sa Diyos at ibinuhos niya ang lahat sa Diyos. This is a woman in times of what? Desperate need, suffering, pain. Isang babaeng nasa desperadong sitwasyon, isang babaeng nagdurusa, isang babaeng nasasaktan, pati ang kanyang kaluluwa sa nangyayari sa kanya. Ngunit ang ginawa niya, ibinuhos niya lahat sa Diyos. Sabi ni Eli, na magkagayon sugot si Eli at sinabi, humayong ang payapa. Sabi niya. This is Eli, a priest, thinking na yung action ni Ana gave her peace of mind. This is Eli, kapatid. Alam ni Eli ang nangyari. Humayong ka, sabi ni Ana. Kay Ana, payapa at ipagkaloob nawa ng sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na itinulog mo sa Kanya. Even Eli prayed for Ana. That prayer is not just personal, it can also be congregational. Na kung si Sister Case ay nanalangin para sa kanyang kagalingan, pati ang kanyang mga kaanak, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ay nananalangin para sa kanyang kagalingan. Ang buong kongregasyon ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay nananalangin para sa kanyang kagalingan. Ang sabi sa James chapter 5, ipulong lahat ng mga elders of the church at ipanalangin ng taong may sakit. Why? Because the prayer of a righteous man availeth much. Ng panalangin ng isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Isang tao na willing isuko ang lahat, ibuhos ang lahat sa Diyos, ay mahalaga sa kanyang harapan. No? Ang sabi ni Eli kay Ana, Ana, humayong ang payapa at nawa ipagkaloob ng Diyos sa iyo kung ano man ang inihiling ng iyong puso. Ano mo yung nangyari? Sabi ni Panginoon sa 18 at sinabi niya, magkatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy nagpatuloy ang kanyang lakad, nagpatuloy sa kanyang lakad na babae. At ano yung resulta ng pagsuko ni Ana sa Diyos? Siya ngayon ay nakakain na at hindi na siya mukhang malungkot. That prayer also has physical effects in the life of a person. Kaya nga,
nung nakikita nila ang ating mahal na Panginoon sa Kristo na galit pa lamang kanina, tapos nanalangin, tapos pagkatapos ito nanalangin, lumabas siya, napayapa siya, at nakasmile na, okay na siya. Sabi ng mga disipulo, Panginoon, turuan mo nga kami manalangin. Ano nga ba yung sikreto? Every time na ikaw ay nananalangin, tulad ni Ana kapatid na isinugo niya ang lahat sa Diyos, na ibinuhos niya ang lahat sa Diyos. Ano yung resulta ng kanyang pagbuhos sa kanyang panalangin? Kumain na siya, naging payapa na siya, at hindi na siya malungkot. Itong act of surrendering, kapatid, sa harapan ng Diyos. Lahat ng mga problema, mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, we all surrender. Ibinubuhos natin sa harapan ng Diyos sapagkat this is an act of what? An act of trust. Pagtitiwala na kung hindi man natin ito kaya, ang Diyos natin na malakas, kaya niyang gawin ito para sa atin. Itong nangyari kay Ana, kapatid, nagbigay sa kanya ng kapayapaan. After niya ibuhos lahat ng kabagabagan niya sa Diyos, lahat ng pagkayabot niya, kapatid, ibinuhos niya lahat sa Diyos. Ngayon, kanina, ayaw niya kumain, di ba? Ngayon, after niya manalangin, kumain na siya. At hindi na siya mukhang malungkot. Days passed, years passed, at sa takdang panahon in verse 20, nagkaroon ng anak si Ana. Sa takdang panahon si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. So nagkaroon talaga ng katuparan ng kahilingan niya sa Diyos. At tinawag ng pangalan ng kanyang anak, Samuel. One of the most notable prophets in the Old Testament. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Samuel, sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. The word Samuel, kapatid, came from the word Shema and El. Shemael. No? Shema means what? Hear. No? Kaya nga Shema, hear, O Israel. Shema is hear and El is God. That means Samuel is, she was heard by God. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagkaroon siya ng anak na lalaki at pinangalan niya itong heard by God or Shemuel, Samuel. Ano ginawa ni Ana? Ibinuhos ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoong Diyos. At ang ginawa ng Diyos? Pinakinggan siya ng Diyos sa kanyang panalangin. Kaya babalik tayo kanina. Sabi na ating ng mga apostol, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ito ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:5-10. At kapag kayo'y nananalangin, sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanila, huwag kayong maging tulad ng mga mapagkunwari. Sino mga yan? He's talking about the Pharisees na mga nananalangin sa mga sinagoga, sa mga templo. Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panukulan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao na nananalangin. No? Itong mga tao nito ay nananalangin for the sake lamang na makita silang nananalangin, para magmukha lamang silang relihiyoso, para magmukha lamang silang kaaya-aya sa harapan ng mga tao na nakakakita sa kanilang nananalangin. Huwag daw tayo maging mga ganon, mga mapagpakunwari. Kalokohan ang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa Kristo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ba yung gantimpala nila? Nahangaan sila ng mga taong nakikinig sa kanila. Na magkaroon sila ng atensyon sa mga taong nakikinig sa kanila. Yun lang naman yung gusto nila eh. Magkaroon sila ng approval sa mga taong nakikinig sa kanila. Pero wala silang approval sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon sa 6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, ay gagawin mo daw? Pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo sa iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Manalangin ka sa ilalim ng lihim, sa kanyang lihim. Manalangin ka sa may lihim upang ikaw na nanalangin na nasa lihim, ang iyong Ama na nakakita sa iyo ng lihim ay gagantimpalaan ka ng lihim din. Ano yung sabihin niyan, kapatid? Noong unang panahon, kapag ikaw ay pumapasok sa isang silid,
that is you getting in your personal space. Walang tao makakapasok sa iyong silidingan mo ba? Ikaw lang makakapasok dyan. This is Jesus Christ telling us, kapatid, that if you have something na gusto mula sa Panginoon, if you have really something to pray to God, pray this in a personal manner. This is you in secret with God, with the Father alone. No? The prayer is personal. Hindi siya nasa labas ka, kaya nakikita ka ng mga tao na nagpe-pray. No, pwede rin naman yung prayer nasa loob ka ng silid, na nalangin ng talimtim, ng palihim sa Ama na nasa langit. At ang Ama ay gagantimpalaan ka sa lihim din na iyong pananalangin. 7. At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay papakinggan dahil sa marami nilang salita. Sino yung tinutukoy natin, mahal na Panginoon sa Kristo dyan? Let's go back to panahon ni Elijah. No? In fact, sa James chapter 5, kung babasahin mo yon sa patuloy, sabihin lang ni James, si Elijah daw ay nanalangin ng taimtim upang hindi umulan. And 3.5 years, hindi umulan. At nanalangin ulit si Elijah ng taimtim para umulan. At umulan din after 3.5 years. Pero ito ay himalaan ng Diyos na ginawa upang maipakita sa mga talusunod ni Baal na isang Diyos-Diyosan ng unang panahon kung sino ba ang tunay na Diyos. Balik tayo sa panahon ni Elijah. Noong panahon ni Elijah, kapatid, merong hari ng Israel na nangangalang si Ahab. Si Ahab ay merong asawa na isang hentil. Ang pangalan niya ay Jezabel. No? At ito si Ahab, meron siyang ginawang parang Diyos-Diyosan dahil sa kanyang asawa na nagkagalang si Baal. At si Baal ito na isang Diyos-Diyosan ay mayroong 450 na mga propeta. Pero itong si Yahweh na Diyos ng mga Israelita, meron naman siyang isang propeta na nangangalan Elijah. Ito nakita, kapatid, sabi ni Elijah kay Ahab na tingnan natin ngayon kung sino ba ang tunay na Diyos. Magpaligsahan. Itong mga kay Baal ay may sariling altar. At itong sa Panginoon na mga hukbo ay may sariling altar. At itong altar nito ay mayroong isang bull. No? Hindi ko alam yung bull sa Tagalog. Palis bull in Tagalog. Basta isang bull na nasa harapan na chinap-chap, no? At susunugin. Supposedly. May kahoy na susunugin. Tapos sa kabilang altar, may bull na chinap-chap, tapos may kahoy na susunugin. Pero hindi siya susunugin na literal. Dapat ang Diyos, sa panalangin ng mga propeta, sunugin yung alay o handog sa taas ng altar. So itong mga propeta ni Baal, ang ginawa nila, kapatid, they did rituals. From the morning to the afternoon, nila. Sumayaw sila, kung ano bang ginagawa nila, nag-orasyon sila, hanggang sa mapagod sila. In fact, sa sobrang pagod nila, nilayan na sila ni Elijah. Ano? Ganyan na lang ba? Wala na mangyari. Sila'y na-provoke sila kay Elijah na ginawa nila. Pinag-slice nila yung sarili nila para lumabas lang yung dugo. Pipag-ani nila ng dugo dun sa altar para lamang lumiyab yung apoy at masunog yung handog sa altar. Pero walang reaksyon mula kay Baal. Yan, kapatid, yung ginagawa ng mga Hentil. Saan sila nag-rely? Sa mga ginagawa nilang paulit-ulit na mga bagay na wala namang kabuluhan at hindi naman talaga papakinggan ng Diyos. Ngunit nung oras na ni Elijah, nung hapon na, anong sinabi ni Elijah? Taimtim lamang siyang nanalangin, kapatid. Sabi niya. Actually, yung altar ni Elijah, kapatid, ay mayroong kahoy, mayroong bull, tapos mayroong 12 stones, that is signifying the 12 tribes of Israel. Tapos ano pang ginawa niya? Partida pa, sabi niya, buhusan natin ng tubig 3 beses yung altar para walang daya. Buhusan natin ng tubig, pasayan ha. Posibleng magliyab yan, kasi basa eh. Pero sa taimtim ng panalangin ni Elijah, sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa kanila
na ikaw nga ang tunay na Diyos. Wala nang ritual na ginawa, wala nang pagsayaw pa, wala nang pag-aalay ng dugo, isang taimtim ng panalangin sa Diyos. Nung mga oras na yun, kapatid, ano yung ginawa ng Diyos? He struck the altar. Nagkaroon ng apoy at lahat ng mga tao nakasaksi dito sa iba lang ito, fall into repentance. Silang lahat ay nagsisi sa Diyos. Nung malaman nilang silang lahat ay nagkamali sa pagsamba sa Diyos ang sibaan. Hindi lamang yung kapatid, the same day, nung kinagabihan, no? Ano yung ginawa ni Elijah? Sabi ni Elijah, uulan. Ay, hindi uulan. Sabi ni Ahab, tingnan mo ba, 7 beses pinadala doon sa dalampasigan itong alalay ni Ahab para tingnan kung uulan. After 7 times, umulan. After 3.5 years, umulan. Why? Nanalangin lang ng taimtim si Elijah. And God gave. And God answered. Doon sa mga oras na yung kapatid, 2 great miracles yung nangyari sa pamamagitan ni Propeta Elijah. Pero alam mo kung yung panalangin niya kinabukasan. Nung malaman ni Elijah na tinutugis siya upang patayin, alam niyo kung yung panalangin niya kinabukasan? Is naway siya'y mamatay. Naway patayin na siya ng Diyos. Imagine that. No? After niyang manalangin ng napakaganda, kinabukasan, nanalangin siya na patayin na lang siya ng Diyos. That is a human being in his weakest point. Pinatay ba siya ng Diyos? No. Tinigin ba ng Diyos ang kanyang panalangin? No, because sometimes God will say yes, but sometimes God will say no. But if God says no, then there is always a purpose why He doesn't give it to you. Maraming may purpose pa si Elijah kaya hindi siya pinatay at hindi tinigin ng Diyos ang kanyang panalangin ng mga oras na yun. Ganito rin sa sabi natin Panginoon dito, huwag tayong kumukha ng mga hintil na paulit-ulit na lang ginagawa. Ito na lang panalangin. Ito yung walang kapuluhan. Marami din sila sinasabi. Kaya sa 8, huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng iyong Ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ladies and gentlemen, this is providence. This is sovereignty of God. This is omniscience. That God, in His omniscient mind, will thus know the future. Kung ano man yung idadalangin mo sa Kanya, alam na. Bakit pa kailangan mo pa manalangin? Ito yung tanong Kung alam na ng Diyos kung yung dadalangin mo, bakit kailangan mo pang manalangin? Diba? Sabi ng Panginoon ito. Sa 9, manalangin nga kayo ng ganito. And let's look at it. Ama namin nasa langit, our Father who art in heaven, sambahin nawa ang pangalan mo. If you're going to see this, kapatid, hindi siya ama ko na nasa langit. Kundi ama namin. This is Jesus, our Lord, teaching us that prayer is not just for one person alone, but this is the prayer for the whole Christians, the whole kingdom, the whole congregation of Christ. That every one of us in Christ should pray always. And this is to pray with what? As if ibinubuhos ka sa harapan ng isang Diyos. Tignan natin, pagbasdan natin, ang maraming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Is that directed to you? Is that you? No, it is God. Nanawa sa panalangin, mag-start tayo in reverence that God is greater, far greater than us. That us who are creatures are not worthy of worship, but our God in heaven is worthy of worship. So what is our first supplication? Lord, nawa, ang pangalan mo ay masamba. No? That is again, humility, pagpapakumbaba, pagluluhod sa harapan ng Diyos, pagbubuhos ng iyong sarili sa harapan ng Diyos. That is you emptying your cup in front of God. What else? Dumating nawa, sabi niya,
ang kaharian mo. That's acknowledging that the one who you are talking to is a king that has a eternal kingdom. Na naway dumating ang kaharian mo, masunod nawa, this is the very important, masunod nawa ang kalooban mo. Your will be done on earth as it is in heaven. Ladies and gentlemen, prayer is submitting to God. Prayer is sacrificing yourself to God. Prayer is what? Thinking that your will never surpass the will of God. Na never na kalooban natin ay masigit pa kaysa sa kalooban ng Diyos. Na nawa maintindihan natin ito sa buhay natin na kung ano man ang kalooban ng Diyos, dapat ito ang masunod. Ito'y pagbubuhos ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Ang pagpanalangin ay pagbuhos ng puso sa Panginoong Diyos na may pagtitiwala. Sapagkat alam mong ang iyong kaharap ay nararapat na sambahin. Ang iyong kausap ay isang haring may eternal na kaharian. At ang iyong kausap, ang kanyang kalooban ay laging nasusunod, mapasalarin o mapasalupa man. Na alam mong itong Diyos na iyong pinaglilingkuran ay may magagawa sa buhay mo. Kaya kapatid, kahit hindi natin maintindihan ng sitwasyon, Lord, bakit ako nagkakaroon ng sakit? Hindi naman ako nananalangin, lagi naman ako nag-a-attend ng church. Masigasig ako naglilingkod sa iyong pangalan. Bakit ako nagkakasakit? Bakit yung sakit ko walang lunas? Anong problema? Hindi ko po maintindihan, Lord. Kahit hindi natin maintindihan ang sitwasyon. Mahirap at masakit man sa pakiramdam. Lord, bakit ako? Bakit di ako nagkakaanak? Kaya ko naman magkaanak. Ang daming pamilya dyan na nagkakaanak pero hindi nila alam-alagaan kanilang mga anak. Kami, mag-asawa, na mayroong puso para mag-alaga na hindi kami nagkakaroon ng anak. Ano kaya yung problema, Lord? Di namin maintindihan. Kahit hindi natin maintindihan, kahit masakit sa pakiramdam, isinusuko mo pa rin lahat sa Kanya. Dahil nagtitiwala ka sa Kanyang mabuting kalooban. God is always good. Ang Kanyang kalooban ay laging mabuti. Sabi nga natin, mahal na Panginoon sa Kristo, the reason why we are praying, kahit alam na ng Diyos kung dinadalangin natin, pero inuutusan pa rin niya tayong manalangin, is not for His benefit. Hindi po siya lumalakas sa tayo nananalangin tayo. Hindi niya kailangan ng panalangin natin upang siya'y manatiling Diyos. Hindi ka mukha ng mga Diyos na mga Griego na kailangan din manalangin sa kanila upang sila yung lumakas. No! Hindi kailangan ng Diyos ng ating panalangin upang siya'y maging Diyos. Kaya tayo inutusan manalangin. This is for our own benefit. Na sa tuwing tayo ay nananalangin sa Diyos, nagkakaroon tayo ng connection sa Diyos, nagkakaroon tayo ng taimtim na pag-uusap sa Diyos, alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay pwedeng pagkatiwalaan dahil magagawa niya ang lahat ang walang imposible sa Kanya. Ang Panginoong Jesucristo, nung marami na siyang ipako sa krus, alam niya na ang galit ng Ama ay may bubuhos sa Kanya, yung uba. So, in fact, sobrang takot ng Panginoon. So, sobrang takot at sobrang balisa ng Panginoon siya ay pinagpawisan ng dugo. No? Alam niya na ang galit ng Ama ay may bubuhos sa Kanya. Pero ang ginawa ng Panginoon sa Kanyang pagkabalisa, sa Kanyang pagkabagabag, ang ginawa niya, nanalangin ng Panginoon. At sa Kanyang panalangin, sabi niya, Father, let this cup pass through me. Not my will, sabi niya, but your will be done. Hindi ng kalooban ko ang masunod, O Diyos, o aking Ama, kundi ang kalooban mo ang masunod sa aking buhay. This is Jesus surrendering His life to the will of the Father. That is us right now. Surrendering our problems, our situations in life, our whole life to the God whose will be done on earth as it is in heaven. So kung di mo alam ang sagot sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, mga kapatid, huwag kayong magtiwala sa iyong sarili. Magtiwala ka lamang sa Diyos. Ang pagbubuhos ng iyong sarili is acknowledging that God can make a way
enhance kung ano man yung makakabuti sa inyo. Hindi man makuha ang hinihiling mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Alam naman natin na may mas mabuti siyang layunin sa mga buhay natin. Sabi nga ni Sister Lani kanina, alam niya na may mas mabuting layunin ng Diyos para sa Kanya. Kaya siya nagkakaroon ng mga pagsubok, mga suliranin. Sapagkat alam natin, sabi ni Pablo sa Romans 8:20, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, this again, all things, that is Psalm 62, lahat ng mga bagay, this is suffering, pain, or joy, and happiness, sa lahat ng mga bagay, alam natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin lahat na umiibig sa Kanya. At ito'y alinsunod sa Kanyang layunin sa bawat isa sa atin. May pagsubok, may mga suliranin, may layunin ng Diyos. Marami ng gusto ng Diyos. Every time may pagsubok, may layunin. May layunin. Ang layunin niya, lumuhod ka sa Kanya. Makipag-usap ka sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya. Ibuhos mo ang iyong sarili sa Kanya. At magtiwala ka sa Kanyang mabigayang kamay. Si Papa ay nagkaroon ng tinig sa laman, sabi nga ni Pastor last week. Pero ano yung ginawa niya? Nanalangin siya ng 3 beses sa 2 Corinthians 12:8-10. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin itong thorn of the flesh. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Bakit ito sinasabi ng Diyos na ang kapangyarihan niya ay nagiging sakdal sa buhay natin every time na tayo'y bahina? Every time na tayo'y empty? Every time na tayo'y binubuhos sa Kanyang harapan? Sabi ni Pablo, kaya't alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan, sabi niya. Sa mga kahinaan, masaya pa rin. Paglaing, masaya pa rin. Kahirapan, masaya pa rin. Pag-uusig, masaya pa rin. At sa mga sakuna, masaya pa rin, sabi niya. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Look at this, no? Pwede bang mangyari yun na ikaw ay both mahina at malakas? Yes. Because every time that we are weak in our physical lives, we are strong in our spiritual life. That is the purpose of fasting at the first place. Fasting, kapatid, is what? Being humble in front of God. That you think less about yourself and more about God. And this is what is happening, kapatid. May pagsubok, mga suliranin, those are all physical things. What is important is that our spiritual life is sure with Christ. Amen po ba? Amen. Sinuko ni Pablo ang kanyang buhay sa Diyos at sa kanyang pananalangin kahit hindi man natupad, siya pa rin ay nadala. Amen? Sapagkat alam niya na may layunin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kung yun na lang yung kalooban ng Diyos na ako'y magkasakit, why not? Marami nito'y may layunin sa akin. Na kahit mahina siya at maraming pagsubok, siya ay nanatiling nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi niya, Lord, Thy will be done. Sapagkat kapag ang katawan ay mahina, ang Espiritu naman ay lumalakas. Sabi po ba? Sa panalangin, ang relasyon sa Diyos ay tumitibay at lumalago lalo ang pananampalataya sa Kanya. What is pananampalataya? There are 2 words there. What? Believing and trusting. Paniniwala at pagtitiwala. Naniniwala ka sa Diyos na may magagawa siya at nagtitiwala ka sa Diyos na may gagawin siya sa buhay mo. Amen po ba? At kung ano man yung gagawin ng Diyos sa buhay natin, ito'y para sa ating ikakabuti. Amen po ba? And I will end this sermon tonight by a testimony. Although oras na. Noong 2020, kapatid, ako ay nagkasakit. At ang sakit ko ay hindi biro-biro. Ang sabi ng doktor, ako ay may bukol sa baga. Hindi lamang yun, meron akong splenomegaly, that is a sign of cancer. Meron akong mga bukol na nasa aking mga lymph nodes, that's also a form of cancer. At ang aking buto sa likod ay nalulusaw, 3 ribs ko sa likod, kapatid, ay nalulusaw sa loob. That is also a form of bone cancer. I was not with Christ that time. I am a Gentile. Ako ay isang tao na lumaki sa iglesia pero hindi totoong Kristiyano. Ako ay isang tao na nasa iglesia pero hindi naman talaga totoong binautismuhan ng banal na Espiritu.
So then you can say that I'm a hypocrite that time. Ano nangyayari yung mga bagay na yan, kapatid? Isa lang yung nagdoon sa aking isip. Lord, bakit ako? Hindi naman ako nag-iossi para magkaroon ako ng bukol sa baga. Nagbabago na ako, hindi na ako mukhang dati. Ano bang meron sa akin bakit nangyayari yung mga bagay na ito? And I was afflicted that time. My wife, nagkaroon siya ng super anxiety, kapatid, na hindi naman siya nagkakaroon ng delay sa kanyang menstrual period. Pero that time, na-delay siya. No? Kala ko, buntis na siya. Pero hindi siya. Na-delay na siya dahil nagkaroon siya ng super stress. Ang tatay ko, kapatid, nag-walling. Nung narinig niya may cancer, nag-wala siya. No? And this is true. I was not a believer that time. Pero in my own understanding, because I know that all of those who are chosen for Christ, in their heart, babaguhin sila ng banal na Espiritu. Noong oras na yun, kapatid, I had a 360-degree experience. Taintip ako nalalaman sa Diyos. Sabi ko, Lord, I know na wala na akong magagawa. Sinusuko ko na lahat sa iyo ito. Bigyan mo ako ng wisdom kung ano yung pwedeng gawin sa sitwasyon na ito. At kung ano man yung mangyari sa buhay mo, tanggap mo na. Because the Lord give it, the Lord take it. Kung binigyan ako ng buhay ng Panginoon, okay lang, nakunin na yung buhay ko. As long as yung kaluluwa ko, I make sure that it's with Christ. That is what I did. At alam niyo ba kung ano nangyari sa akin? I was healed. Although meron pa rin anxiety sa family members, lagi nila sinasabi na pasya ako. Kaya lagi po ako nagpapasya, kapatid, because hindi po ako na-clear sa cancer. Be totally honest. Sometimes I fear na babalik ito sa akin. Meron ka bagabakit sa akin. Pero what do? I pray. I pray to God. I pray to God that sana hindi na ito mangyari sa akin. But in the times of my affliction, in the times of my suffering, in mga oras na ako ay nasa kahirapan, kahinaan, at sakit sa aking buhay, doon ako niligtas ng Panginoon. Doon niligtas ng Diyos yung aking kaluluwa. At dahil doon, kapatid, since 2020 hanggang ngayon, ako'y mainit na nag-aaral ng mga salita ng Diyos at mainit na naglilingkod sa Diyos, not because I was better than you or I was healed, but because God continues to work in my life and He has a purpose in my life. Marahil ang layunin ng Diyos is for me to encourage you 8 o 10 na ng gabi ngayon na malaman ninyo sa inyong buhay na kung meron ng pagsubok mga suliranin, go ahead and pray. Isuko sa Diyos. Upang sa pagsuko natin sa Diyos, magkaroon tayo ng pagtitiwala sa kanyang kakayahan. At kung ano man yung mangyari sa ating buhay, magtiwala tayo sa puso ng Diyos na may layunin siya sa ating buhay. At ang layunin niya ay lagi para sa ikakabuti ng mga tao nagmamahal sa Kanya. Kaya ngayong gabi, kapatid, mamayang gabi, may problema kayo, taimtim, pumasok sa silid or sa CR, saan man, manalangin sa Diyos at ilagak lahat sa Diyos na kayang gawin ng lahat para sa atin. Ama, maraming salamat sa iyong mga salita. Naway ito'y nabigay ng kalakasan sa mga kapatid na nandito ngayong gabi na ito. Naway mapuri ka, masamba sa aming buhay ngayong oras na ito. Lalo ito'y ang dalangin sa pagpaliparan ng Jesus.